please hold on and trust me with our marriage, Gabriela. Please. I will, Drake. I will. Drake, umayos ka nga sa paglalakad. Huwag mo ang tanggalin ang kamay ko sa bewang mo. Inis kong saad nang muli na naman niyang tanggalin ang kamay ko sa bewang niya. Kung hindi ko siya hawak ay baka sabay pa kaming bumagsak sa sahig dahil sa kalasingan niya. Nag-aya kasi si manager na mag-inuman kami para daw celebration namin sa nangyari sa fashion show kanina. Akala pa naman namin mataas ang alcohol tolerance niya. Pero nakakalimang baso pa lang siya ay bigla na lang siyang bubagsak. Go away, umuwakan. You're not my wife. Baka sa boses niya ang kalasingan at pagkairita. Kaya malakas ko siyang inihiga sa kama naming dalawa. Napamewang pa ako dahil hindi niya ako nakikilala na ako ang may hawak sa kanya. I'm your wife, Drake. Umayos ka dahil aalisin ko lang itong pang-itaas mong damit dahil amoy alak ka na. Saad ko at sinimulan ko ng tanggalan ng botones. Pero muli na naman niya akong pinigilan at nakapikit na nagsalita. Don't touch me. You're not my wife. Magagalit ang asawa ko kapag may humawak sa akin. Dahil sa inis ko, ay hindi na ako nakapagtimpi at mahina siyang sinampal sa pisngi niya. Dahilan para tumingin siya sa akin at napangiti na. Silly! I'm your wife, Drake! Saad ko at nabigla na lang ako nang higitin niya kaya napunta ako sa ibabaw niya. Naramdaman ko namang pumalibot ang mga braso niya sa bewang ko at inamoy niya ang leeg ko. Hello there, my beautiful and lovely wife. I miss you. Lasing niyang saad, kaya nang akmang aalis na sana ako, ay mas lalo niya pa akong niyakap. Kaya wala na akong nagawa kundi hayaan siya dahil hindi na ako makakatakas sa kanya. Drake, pakawalan mo muna ako. Bibihisan lang kita. Ani ko ulit, pero marahas lang siyang umiling at mas lalo pa akong niyakap. No, hindi kita pakakawalan, Gabriela. You're mine forever. Damn! Did I take advantage of you while I'm drunk, wife? Nagising na lang mga ko dahil sa natatarantang boses ni Jake. Kaya bumangon ako at tiningnan lang siya na akala mo ay may nagawa siyang hindi maganda sa akin. Can you just calm down? Wala kang ginawa sa akin, kaya bumangon ka na dyan at maligo. Amoy alak ka pa. At para mawala na rin yung hangover mo. Mahaba akong bilin, kaya nakita ko ang pagnguso niya at lambot na tumayo sa kama namin. Pagpasok ni Drake sa CR, ay malakas naman akong napabuntong hininga dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang sinabi niya kahit lasing siya. Sa paraan ng pagkakasabi niya ay parang isa na niya akong pagmamayari. Dahil doon ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa sinabi niya. Ngayon na hindi na siya nasing, ay naaalala niya pa rin kaya ang sinabi niya kagabi sa akin? O hindi na? May naaalala ka ba kagabi na may sinabi ka sa akin, Drake? Pagtatanong ko nang makababa kami dito sa lobby ng hotel para kumain ng agahan. Nagpapasalamat na lamang kami dahil high security ang hotel na ito kaya malaya kaming nakakagalaw ni Drake. Nakita ko namang kumunot ang noo niya at mabilis na umiling. Dahil doon ay lihing makong napakagat ng labi dahil lasing lang siya nung sinabi niya yun. Sabi ko sa'yo, Gabriela, huwag ka nang magtanong. Tingnan mo, nasaktan ka tuloy. Why, wife? May nasabi ba kung hindi maganda sa'yo kagabi? Pagtatanong niya, kaya pilit akong umiti at pinagsiklop naman niya ang kamay naming dalawa. Wala naman, pagsisinungaling ko. At papasok na sana kami sa isang restaurant pero parehas kaming napalingon ni Drake nang marinig namin na may tumawag sa pangalan niya. Babae ito, mahaba ang buhok, balingkinitan ang katawan, maputi ang balat at inosente rin tingnan ang mukha niya. Sino kaya ito? Did Drake know this woman? Colleen? Rinig kong sambit ni Drake at doon ay bumalik sa isipan ko kung sino ba ang babaeng kaharap namin at nakangiti ng malawak kay Drake. Colleen, the ex-girlfriend of my husband. Nakaramdam ako ng inggit nang makita ko siya ng malapitan. For the first time in my life, I felt insecure not to myself but to this woman who's now talking with my husband. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya. At sa pagkakataong ito, alam ko sa sarili kong nagsiselos ako sa kanilang dalawa. Nagsiselos ako kasi siya ang unang nagmahal kay Drake. Nagsiselos ako kasi siya ang unang humawak ng kamay ni Drake. Siya ang una nitong kayakap. Siya lahat at sumunod lang ako. Pangalawa ako sa lahat ni Drake. Pero wala pa rin akong karapatang magselos dahil simulat sa poll ay arranged marriage lang kami. Walang pagmamahal na nabuo. Wala pa sa ngayon at hindi ko alam kung magkakaroon.
I secretly look at these two who are talking with each other like they have their own world. Kahit gusto kong manatili ay nagdesisyon muna akong iwanan sila. Hahakbang na sana ako ng isang beses pero napatigil ito nang mapatingin sa akin si Colleen at naningkit ang mata niya nang makita niya ako. Wow! She's Gabriella, right? The most beautiful and elegant model that I know. Kaano-ano mo siya, Drake? Bakit magkasama kayong dalawa? Pagtatanong niya. At dahil doon ay nakita kong parang kinabahan si Drake at nagulat na lang ako nang tuluyan na niyang bitawan ang kamay ko. Kaya kahit nasasaktan na ako ngayon, ay pilit akong ngumiti sa kanya at ako na mismo ang nagpakilala sa sarili ko. Yes, I'm Samantha Gabriella, Drake's wife. Bulong lamang ang nasambit ko sa dulo nang biglang sumingit si Drake at sa narinig kong yon ay tuluyan ng nadurog ang puso ko. She's Samantha Gabriella, my closest friend. Nakangiting pagpapakilala niya nang bumagsak ang balikat ko at nawalan ako ng emosyon dahil sa sinabi niya. Ang sakit? Bakit ang sakit marinig kapag si Jake na ang nagsabi nun? Ang sakit! Sobrang sakit! Namuo ang luha sa mata ko at mariin ko namang kinagat ang labi ko. Saka tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng katabi ko. Nice to meet you, Colleen. Yes, I'm his closest friend. Pagdidiinan ko sa huling salitang binanggit ko, sabay tingin kay Drake na ngayon ay umiwas sa akin ng tingin. Ganyan ba ang gusto mo, Drake? Ano yung mga pinakita mong motibo sa akin? Wala lang? Trip mo lang iparamdam sa akin na parang gusto mo rin ako? Gago ka. Sige, una na muna ako. Usap lang kayo dyan. Ramdam ko ang pait sa boses ko at muling ngumiti ng pilit at tuluyan ng tumalikod. Pero bago pa ako makalayo sa kanilang dalawa ay narinig ko pang tinawag pa ako ni Drake. Gabriella, ramdam ko ang pangamba at pag-aalala sa boses niya. Pero hindi ko na siya binigyang pansin at dire-diretso nang pumasok sa cafeteria ng hotel. Bahala siya dyan. Manigas siya dyan. Anong akala niya sa akin? Hindi nasaktan sa sinabi niya? Alam kong lihim lang ang pagpapakasal namin. Pero sana naman kahit sa naging ex niya naman lang ay pinakilala niya ako bilang asawa niya. Sa bagay, may nararamdaman ba siya sa'yo para ipakilala ka niya na asawa ka niya? Hindi ko na malaya na may tumulo na palang luha sa kanang mata ko. Kaya mabilis ko itong pinunasan. Sa ngayon pa lang ay umiiyak na ako dahil hindi niya ako naipakilala bilang asawa niya. Paano pa kaya ang susunod? Makakaya ko ba? O titiisin at iintindihin ko siya dahil gusto niya lang akong protektahan muna? Hindi pa man ako nakakaupo sa isa sa mga upuan dito sa cafeteria ay may bigla na agad na tumawag sa pangalan ko. Boses lalaki ito at nang pagtingin ko kung sino ito ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Gabriella! He shouted my name and hugged me tightly when he reached my destination. Agad naman akong napangiti at tinapik ang likod niya dahil muli kaming nagkita ni Storm, kasama ang bunsong lalaking anak niya. Hello po, Tita Tela. You're still beautiful, but my mommy is the most beautiful one. Anas ng pamangkin ko, kaya binuhat ko siya at matunog na humalik sa pisngi niya. Thank you, baby. I miss you. Malambing na saad ko at tuluyan na kaming naupo sa isang mesa. Si Storm naman ang pinagtuunan ko ng pansin at siya naman ang tinanong ko. Ano pala ginagawa niya dito sa Paris? For vacation? Kaya tumango siya at sumagot. Yeah, nag-aya kasi si Jeline na pumunta dito since it's her dream destination and also para mapanood ka namin sa isang fashion show para suportahan ka rin namin. Nang marinig ko yun, ay hindi ko mapigilang ngumiti ng malawak at nawala ang sakit na nararamdaman ko kanina dahil kay Drake. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap ko sa bunsong anak ni Storm, kaya napasigaw ito, Tita, I can't breathe! I'm sorry, baby. By the way, where's Jeline? Nandun pa sa taas, nagpapaganda pa. Sabi ko nga hindi na niya kailangang magpaganda dahil siya na ang pinakamaganda sa akin. Paliwanag niya, kaya napailing na lamang ako at natawa. You know us, Storm. Women is always like that. We want to be presentable to everyone. Right. Kaya sanay na ako sa asawa ko. By the way, sabi ni Devron, nakasama mo raw dito ang asawa mo. Ayan ba yung papalapit sa direksyon natin? May tinuro siya sa harapan kaya mabilis kong tinapunan ng tingin si Drake na ngayon ay seryoso ang tingin sa aming tatlo. Siguro ay tapos na siya makipag-usap kay Colleen. Akala ko ay magtatagal pa siya. Iiwanan ko na sana. Yes, siya nga. Tipid kong sagot at naramdaman ko na lamang ang pagtayo ni Storm at ang pagtabi sa akin ni Drake nang makarating siya sa pwesto ko. Good morning, pre. Storm nga pala. Closest friend ni Samantha at saka anak ko. Nice to meet you.
Nakangiting saad niya sabay lahad ng kamay na tinanggap naman niya. Drake De Silva, her husband. Nice to meet you too. Seryoso pa rin siya kaya tumangulang si Storm at kinuha na sa akin si Duke na hanggang ngayon ay nakakalong sa akin. Sige na Gabriela, alis na kami. Pupuntahan ko ng asawa ko. Enjoy at nandun kami mamaya sa fashion show mo para manood. Paalam niya at muli ko namang hinalikan sa pisngi si Duke sabay alis na sa harapan namin. Nang nakaupo na si Drake sa tabi ko ay hindi ko siya pinansin at pinagtuunan ng pansin ang menu sa harapan ko. Dahil sa ginawa kong yun ay ramdam ko ang titig niya sa akin. Bahala ka dyan. Pagkatapos mong umalis ay nagpaalam na agad ako kay Colleen. Ayoko lang na kumakain kang mag-isa. Pagbasag niya sa katahimikan pero hindi ako umimik at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Oh, by the way, anong oras ang fashion show mo mamaya? Mamaya pang gabi. Malamig kong tugon at nakita ko namang pumikit siya ng mariin na akala mo ay nagpipigil. Akmang hahawakan niya ang kamay ko ay mabilis akong umiwas na ikinanganga naman niya. Hey, what's your problem? Nag-aalala niyang tanong kaya naiinis ko siyang tiningnan at sinagot. Tanungin mo yung sarili mo. What the fuck? Ramdam ko ang gigil sa boses niya. At nagulat na lang ako nang marahas niyang higitin ang braso ko at pumasok kami sa elevator. Nakita kong pinindot niya ang papuntang rooftop. Let me go, Drake! Nasasaktan ako! Inis kong sigaw. At nakita ko namang natauhan siya at naging maluwag ang pagkakahawak niya sa braso ko. Kaya malakas ko itong hinigit at lumayo sa kanya. Wife, nang bumukas na ang elevator ay ako ang unang lumabas at naramdaman ko naman ang pagsunod niya. Why are we here? Anong pag-uusapan? Seryosong tanong ko kaya tumabi siya sa akin. May problema ba tayo? Tanungin mo yung sarili mo! Ganti ko at napahawak naman siya sa buhok niya na akala mo ay naiinis. Tungkol ba yun sa sinabi ko kay Colleen? I'm sorry. Nasabi ko lang yun dahil hindi ko siya mapagkakatiwalaan tungkol sa kasal natin. Paliwanag niya. Kaya muli na namang namuo ang luha ko at hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. Kaya ko lang nasabi yun dahil ayokong guluhin ka niya. She's still the same Colleen that I knew 5 years ago. Natakot ako nasaktan ka niya. Sinundan niya ako dito para alamin niya kung totoo bang kasal na ako. Mahabang litanya niya kaya tuluyan na ako napahagulgol. Kaya mabilis naman niya akong niyakap. Hush na, wife. I'm sorry kung nasaktan kita sa sinabi ko. It's just that I'm scared that she will hurt you. I'm sorry. Ayoko lang na ako maging dahilan para saktan ka niya. Ramdam ko ang magaan niyang paghaplos sa pisngi ko at hanilikan niya ang noo ko. I hate you! Umiiyak kong saad. At mas lalo pang humagulgol sa sinabi niya. Akala ko kinakahiya mo lang ako kasi ex mo siya. Alam mo bang ang sakit ng narinig kong yun? Kaya umalis ako dahil nasaktan ako sa sinabi mo. Pag-amin ko, kaya lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. I'm sorry for hurting you and making you cry, wife. Ayoko lang na masaktan ka dahil sa kanya. Anya kaya mahina ko siyang hinataw sa likod. Do you know that when I first saw her, that's the first time that I felt insecure and in pain in my whole life because she's your first and everything. Are you jealous, wife? Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya nang marinig niya ang mga sinabi ko. Habang ako naman ay natulos sa kinatatayuan ko dahil hindi ko pala mapigilang lumabas yun sa bibig ko. Ayan tuloy, nabuking naman ako. At tanga mo naman, Gabriela. Hindi ah! Bakit naman ako magsiselos sa kanya? I know to myself that I'm more than her. Pagsisinungaling ko. Pero ngumisi lang siya at muli akong niyakap. I'm not convinced of your answer, my lovely wife. I know that you're jealous of her. Pang-aasar niya pa. Kaya malakas ko siyang naitulak at inirapan siya. Hindi nga sabi ako nagsiselos sa kanya. Kahit lumakas pa ang hangin dito sa rooftop ay hindi ako nagsiselos. Inis kong sigaw at bigla kaming nanahimik nang lumakas nga ang hangin dito. Napapikit naman ako ng mariin dahil talagang nakisabay pa ang hangin sa pang-aasar sa akin ni Drake. Kaya nang tingnan ko muli siya ay mas lalong lumawak ang pagkakangisi niya sa akin. Kaya bigla na lamang akong umalis sa harapan niya at iniwan na lang siya basta. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya at halos mapatalon ako sa gulat nang hawakan niya ang bewang ko. Kahit aminin mo man o hindi, nagsiselos ka, Gabriela. You don't know how much that makes me happy. That you're literally jealous, wife. I'm so fucking happy. Malambing niyang bulong sa tenga ko. Kaya nanigas naman ako sa kinatatayuan ko dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa ginawa niya.
Pagbukas ng elevator ay kakaunti pa rin ang mga tao dito sa cafeteria. Ang iba sa kanila ay may sari-sariling mundo at wala silang pakialam kung sino ang mga kasama nila na ikinahinga ko naman ng maluwag dahil malaya kaming makakagalaw ni Drake. Hanggang ngayon ay nasa bewang ko pa rin ang kamay ni Jake at mas lalo pa niya kung pinalapit sa kanya ng maago ko ang iilang atensyon ng foreigner dito. Ang daming nagagandahan sa'yo. But sorry to them, sa akin ka napunta. Mayabang na saad niya. Kaya pabiro ko siyang kinurot sa tagiliran na ikinatawa naman niya. Umorder ka na? Gutom na ako? Sagot ko na lamang kaya sumeryoso na siya. Nilibot ko na lamang ang paningin ko dito sa cafeteria at napangiti na lamang. The ambience here is relaxing and a little bit calm. But the food here is expensive, but delicious. Kaya siguro kakaunti pa lang ang nagpupunta dito. Nang tapos ng umorder si Drake ng pagkain ay magkatabi na kaming umupo. Habang ini-enjoy ko naman ang mata ko sa paglilibot ay naramdaman ko naman ang paghalik ni Jake sa kamay ko kung nasa ng wedding ring naming dalawa. Sa una ay hindi mo akalain na wedding ring dahil sa ganda nito. Pero kapag pinagtabi mo ang kabay namin ni Jake ay dun mo lang mahahalata. Our wedding ring fits your hand, wife. Rinig kong saad niya kaya napatingin naman ako sa kanya at napadako naman ang mata ko sa kamay niya kung saan suot niya rin ang singsing namin. Hindi mo hinubad ang singsing mo, Drake? Pag-uusisa ko, kaya sa akin naman bumaling ang paningin niya. Yes, my wife, because I'm a proud husband at hindi naman nila mahahalata na kasal ako. Pagmamalaki niya, dahilan para matunaw naman ang puso ko sa kilig. You're always making my heart flutter, Drake. Mahinang anas ko, dahilan para lumiwanag ang mukha niya at nakangiting nagtanong sa akin. Really, Gabriela? Pangungulit niya pa, kaya nakangiti naman akong sumang-ayon. Wala naman sigurong masama kung minsan ay iparamdam ko kay Drake ang nararamdaman ko. Akala ko kung ano ang gagawin niya dahil mas lalo niya pang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Pero halos mahulog ako sa upuan nang dampian niya ako ng halik sa labi. 4 na beses niya palang itong ginagawa pero grabe na ang epekto nito sa akin. Lalong-lalo na sa puso ko. I'm happy that I make your heart flutter and I'm the only one that can do that to you, wife. Kalmadong saad niya. At napapikit naman ako nang dampian niya ng halik ang noo ko. Nang imulat ko ang mata ko ay nakatingin na siya sa akin ng diretsyo at sa kauna-unahang pagkakataon ay kitang-kita ko ang emosyon na nakalagay ngayon sa mga mata niya. Pagmamahal? Sa akin ba? Pagmamahal ba talaga tong nakikita ko sa mga mata niya sa mga oras na to? Wife, Naputol na lamang ang sasabihin ni Jake nang may sumingit sa aming dalawa. Are you sure that the two of you are close friends? Bakit ang sweet nyo? Sabay kaming napalingon ni Drake nang makarinig kami ng boses ng babae. Nanlamig at seryoso naman ako nang makita ko kung sino siya. Si Colleen, na ngayon ay palip